Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pagkamatay ng 10 taong gulang na dengue patient sa ospital ng Parañaque, iniimbestigahan. Pero ospital, itinangging nagkaroon ng mishandling. Bestling College of the Philippines, iniimbestigahan ng CHED dahil sa illegal na off-campus activities sa Bataan. Bisperas ng Chinese New Year sa Binondo, maagang dinagsa. Sa MBC TV correspondents, 4 na patay na dolphins, natagpo ang palutang-lutang sa Bais Negros Oriental. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas sasabak sa friendly games bago ang FIBA Asia Cup qualifiers. At sa showbiz patet, Ariana Grande nasungkit ang kanyang kauna-unahang Oscar nomination. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ang pagkasawi ng isang 10 taong gulang na pasyente ng dengue sa ospital ng Parañaque o OSPAR 1. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Chief Nurse ng pagamutan na si Meda Calderon na nagkasana ng full investigation ang legal department sa aligasyon ng mishandling ng pamilya ng namatay. Tiniyak naman niyang makikipagtulungan ng ospital sa pagsisiyasat at nanindigan siyang ginawa nila ang lahat upang malunasan at maisalba ang pasyente. Ayon pa kay Calderon, dumaan sa mga itinakdang protocol ang batang lalaki simula sa dengue fast lane, pagbibigay ng swero at mga kinakailangang gamot hanggang sa pagtatalaga ng kanilang senior nurse na nakatutok sa kondisyon ng bata. Ibinahagi ng Chief Nurse na 4 na araw na ring may lagnat ang bata bago dalhin sa kanilang ospital at biglang lumala ang kondisyon makalipas ang 2 araw. Kaya tinitignan nila ang posibleng medical history pa ng paslit. Kaiba rin sa claim ng pamilya, sinabi ni Calderon na hindi nag-seizure ang bata sa ospital at ang bilang o lumabas sa bibig nitong excretion ng ito ay CPR. Nilinaw niya rin na walang balak magdemanda ang OSPAR gaya ng social media post ng tita ng bata dahil naiintindihan niya nila ang sakit na pinagdadaanan ng pamilya na nagtulak sa kanilang mag-post sa online. Kung sakali man anya na kasuhan sila ng mga naulila, nakahandang humarap sa korte ang ospital. Una rito nag-viral ang post ni Shai Makalalad ukol sa umano'y hindi maayos na paghawak ng OSPAR 1 sa kondisyon ng pamangkin niyang si Cloud na nagresulta sa pagkamatay nito noong January 24. Sa iba pang balita, tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang mga di pinangalan ng sospek mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na idinadawit sa madugong engkwentro na ikinasawi ng 2 sundalo sa Basilan. Umaasa naman ang pulisya na makikipagtulungan ang MILF sa pagkamit ng hustisya sa nangyaring trahedya. Ubabalita si Edniel Parosa. Tukoy na ng pambansang pulisya ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nasa likod ng pananambang na ikinasawi ng 2 sundalo sa Sumisip, Basilan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, inihahanda na ng Police Regional Office Bangsamoro ang kaukulang reklamo laban sa hindi na binanggit na bilang ng mga suspect. Gayom din na mahigpit umano ang koordinasyon ng PNP at Armed Forces sa liderato ng MILF kaugnay ng kaso. Sabi ni Fajardo, inaasahan ng pulisya na isusuko ng naturang grupo ang binabanggit na sangkot sa krimen. Inaasahan din po natin on the part po ng MILF leadership po ay makikipagtulungan po sila para iharap po sa atin at yung mga tao pong responsable po dito ay mananagot po sa batas. Magugunitang naglunsad din ng sariling investigasyon ng MILF
na may ibang bersyon ng kwento sa militar. Gihip ng grupo, hindi bumusina sa escort mission ng mga tropa ng Philippine Army sa Basilan, bagay na tinabla na AFP Chief General Romeo Browner Jr. Nanindigan si Browner na hindi na kailangan humingi ng permiso ng AFP sa tuwing papasok sa area ng Basilan kahit may kaukulan umanong koordinasyon ang nabanggit na aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinag-utos na ng Commission on Higher Education o CHED ang investigasyon sa off-campus activity na inorganisa ng Besling College of the Philippines para sa kanilang 23rd founding anniversary. Ito ay kasunod ng idinulot na matinding pag-aalala ng mga magulang sa kaligtasan ng libo-libong bilang ng mga estudyante na naperwisyo sa Hermosa, Bataan kahapon. Ayon kay CHED Chairman Popoy De Vera, inatasan na niya si CHED NCR Regional Director Jimmy Catanes para imbestigahan ang panibagong kaso na kinakasangkutan ng Besling College. Batay sa viral na reklamo ng mga magulang at estudyante ng Besling na idinaan sa social media, na uwi sa aberya ang dapat sana ay masayang aktibidad dahil sa pinaglakad ng mahigit 2 oras sa gitna ng alanganing oras kagabi dahil wala ng bus na susundo sa kanila pabalik ng Metro Manila. Dahil sa pagod at gutom ay ilan sa mga ito ang hinimatay. Una na rin nagbabala ang QC Government o Quezon City Government sa Besling na kailangan sundin nito ang mga tamang protokol sa kaligtasan upang maprotektahan ang mga estudyante at maiwasan ang abala at pag-aalala. Samantala, maagang dinagsa ng publiko ang Binondo sa Maynila. Ilang oras bago ang salubong sa Chinese New Year o Year of the Wooden Snake. Ang mga pinakauling ganap sa Binondo, Maynila, tinutukan ni Boy Gonzales. Ngayong bisperas ng Chinese New Year, dinadagsa ng mga kabayan natin galing pa sa iba't ibang lugar ang Chinatown na partikular na ang Ongpin Street, Binondo, Maynila. Dumagsa rin ang mga vendors na nagbebenta ng iba't ibang klase ng pampaswerte tulad ng bracelet, wind chimes, prutas, figurine ng Buddha, wooden stake, money plant at iba pa. Ang tikoy ay mabibili naman sa halagang 110 piso habang 135 piso naman ang medium at 200 naman ang large. May mga dragon dance, mga nakamascot ng cartoon character ng Avengers gaya ng Spider-Man, Batman at iba pa. Namataan rin ang ilang kandidato na nagmamotorcade kasama mga supporters. Mga turistang namamasyal mula kaninang alas 12 ng madaling araw ay isinara na ang Binondo Intramuros sa bridge para paganda ng inaabangan Chinese New Year countdown. Mamayang alas 9 ng gabi, isasara naman ang Jones Bridge, Quintin Paredes mula Padre Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street at Plaza Cervantes. Maigpit ang seguridad na ipinapatupad sa paligid ng Binondo kung saan maagang nag-deploy ng mga tauhan ng Manila Police District at Manila Traffic and Parking Bureau para maging maayos ang daloy ng sasakyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok naman ng Department of Agriculture ang publiko na isumbong ang mga mapapansing hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo sa agricultural products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makatutulong ito upang matiyak na walang manlalamang at mga abuso sa presyuhan sa merkado. Magbabalita si Val Gonzales. Sa pamamagitan ng #DA Bantay Presyo, hinihikayat ngayon ng Department of Agriculture ang mga mamimili na i-report ang hindi ordinaryong pagtataas ng bilihin, lalo na ang mga produktong agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang mga report o sumbong na kanilang matatanggap ay makatutulong sa pagmumonitor at pagtugon nila sa presyo ng mga produkto. Apilan ng kalihim sa publiko, kunan ng litrato at ipadala sa DA social media account gamit ang #DA Bantay Presyo. Sa ngayon, sabi ng kalihim, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy ng hanggang 420 pesos kada kilo dahil ang farm gate price nito
ay nasa pagitan lamang ng 220 pesos hanggang 240 pesos. Batay sa huling post na inilabas ng DA Bantay Presyo sa kanilang Facebook account, bumagsak na sa 60 pesos to 90 pesos ang kada kilo ng kamatis sa Balintawak Market, 80 pesos sa Kamuning Public Market, pero sa ibang mga palengke dito sa Metro Manila, gaya ng Samarulas Market sa Valenzuela City, ay nasa 130 pesos pa rin ang per kilo. Mula ito sa dating presyuhan na umabot pa ng mahigit 200 pesos per kilo. Sa presyo naman ng pulang sibuyas ay 115 to 120 pesos per kilo sa Balintawak, habang 100 pesos to 130 pesos per kilo naman sa Cartimar Market sa Pasay City. Ang mga mamimili ay maring makatanggap ng araw-araw na update tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke sa pamamagitan ng pag-subscribe sa DA Bantay Presyo Text Blast Service. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, kumpirmado na ang pagsabak ng Gilas Pilipinas sa friendly games sa Qatar. Yan ay bilang bahagi ng paghahanda ng national team sa huling window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers sa Pebrero. Ang mga dapat abangan, alamin sa report na ito. Puspusan pa rin ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa huling window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers sa Pebrero. At bilang bahagi niyan, sasabak muna ang national team sa ilang friendly games sa Qatar. Nakatakdang umalis ng bansa ang Gilas sa February 13 patungong Doha para lumahok sa Four Nations Second International Friendly Championship. Magsisimula ang naturang friendlies mula February 14 hanggang 17 kung saan makakaharap ng nationals ang host team Qatar, Egypt at Lebanon. Unang makakalaban ng Gilas ang Qatar sa February 15 na susundan ng laban kontra Lebanon sa 16 at Egypt naman sa 17. Sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na malaking tulong ang friendly match upang maibalik ang chemistry ng kanyang team matapos ang ilang buwang pamamahinga. Nagkaroon din kasi ng adjustment sa roster ng national men's basketball team dahil sa pagkawala ng big man na si Kai Soto na nagtamo ng ACL injury sa Japan B-League noong Disyembre. Kaya naman muling ipinasok sa Gilas ang Barangay Ginebra forward na si Troy Rosario na siyang nakatakda na ring sumabak sa friendlies. Sa aming pagbabalik, death anniversary ni Kobe Bryant, ginunita ng sports community. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Operasyon ng PNP-ACG na bulilyaso matapos kuyugin ng mga kalalakihan. Suspect, pasimpleng nakatakas. Sa MBC TV Global, survivors ng Nazi noong World War II inalala ang ika-80 taon ng kanilang pagkakalaya. Sa Showbiz Spotted, American singer, actress at wicked star na si Ariana Grande nasungkit ang kaniyang kauna-unahang Oscar nomination. At sa Hoy Bawal Yan, mga parusang kaharapin ng mga magtatangkang mag-smuggle ng sigarilyo. Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kapapasok lamang po na balita, kasong isinampa ng Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte, ibinasura ng QC Prosecutor's Office. Ang buong detalye ihahatid live ni Val Gonzalez. Val. Ms. Karen, ibinasura na nga ng Quezon City Prosecutor's Office ang patong-patong ng mga kasong kriminal na isinampa ng QCPD o Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte. Patay sa resolusyon na pirmado ni City Prosecutor Rimar M. Barceliano, hindi sapat ang mga ebidensya upang pahayag ang mga akusasyon ng police complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, ang hepe ng QCPD Medical and Dental Unit. Matatandaan na kabilang sa mga kasong sinampa ng QCPD ay direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara Duterte
at Colonel Raymond Dante Itinalachi katilantang mga John at Jane Does. Nagugat ang kaso sa insidente noong Nobyembre 23 noong nakalipas na taon sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nauwi sa Komisyon at Tulacan. Nilipat noon sa St. Luke's Medical Center sa Chief of Staff ni BP Sara na si Atty. Zulaika Lopez na una nang na-cite in contempt ng Kongreso. Gate ng Prosecutor's Office, hindi suportado ng sapat na mga ebidensya ang aligasyon ng QCPD kaya ibinabasura ang kaso. Noong pang nakalipas na January 17, inilabas ng Korte ang desisyon pero ngayon lamang nakakuha ng kopya ang DZRH News. Sa NBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ginto na, naging bato pa. Nabulilyaso ang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa isang sextortion suspect matapos kuyugin ng mga kalalakihan ang dalawa nitong operatiba sa gitna ng tangkang pag-aresto dito. Ang suspect nakatakas sa gitna ng gulo. Nagbabalik si Edniel Parosa. 2 tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nasaktan matapos kuyugin sa gitna ng kanilang operasyon sa Green Hills Shopping Center sa lungsod ng San Juan. Sa ulat na tinanggap ng Chief of Police ng syudad na si Police Colonel Jodenis Marmol, nabatid na kaugnay ito nang kumakalat na video sa social media kung saan makikita ang isang puting van na pinalibutan ng kalalakihan sa shopping mall. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Marmol na nagtangkang manghuli ang ACG ng isang suspect sa sextortion kung saan ang entrapment ay nangyari sa Green Hills noong linggo ng hapon. Pero nang pusasa na ang inireklamo, dito na lumapit ang iba pang lalaki at pinagsasapak umano ang operatiba. Isa sa mga ACG personnel ang napaulap na tinamaan sa tagiliran at isa naman sa muka. Sa gitna ng gulo, pumuslit ang naaresto na sanang suspect saka pumasok sa loob ng mall at hindi na matuntun hanggang sa ngayon. Sabi ni Marmol, makikipagpulong ang San Juan City Police at PNP ACG sa Ortigas Security at Muslim Community. Ito'y para mahanap hindi lamang ang suspect kundi maging ang mga nanakit sa pulis. Sa ngayon po, meron na po tayong positively identified. Pero napakalimited po kasi ng mga video na nakukuha namin. Kaya medyo nahihirapan po kami mag-identify pa ng ibang involved. So, tulad po na nasabi ko, nakapag-ugnayan po kami sa Ortigas para po ma-identify pa natin yung mga ibang involved. Kasama na rin po yung mga maaaring tumulong doon sa suspect na makapagtago at makatakas po. Nakatakdang ireklamo ng direct assault ang mga nanakit habang posible namang maharap sa obstruction of justice ang mga magkakanlong sa naunang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, paspasan ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT para hulihin ang mga kolorom na sasakyang pumapasada sa Laguna at Cavite. Ilan sa mga kasong natuklasan ay ang iligal na pagpaparenta ng sasakyan, gayon din ang paglabag sa ruta. Ang buong detalye sa report ni Wina Hesoro. Huli sa operasyon kagabi ang mga kolorom na sasakyan na nag-ooperate sa Laguna at Cavite. Ito ay matapos matagumpay na naisagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa pamamagitan ng Special Operations Group ang malawakang anti-kolorom operation. Sa naturang operasyon, nakapagdala ng 5 temporary operators permit na naisyuhan para sa 8 paglabag. Kabilang dito ang isang kaso ng pagmamaneho ng walang valid na lisensya, 2 kaso ng hindi pagsusuot ng seatbelt ng driver at pasahero, at 5 kaso ng paggamit ng mga sasakyan bilang kolorom o hindi autorisadong pampasaherong sasakyan. 4 naman na sasakyan ang direktang na-impound sa operasyon, kabilang ang high-ace van sa Talaba, Cavite, kung saan nahuli itong bumabiyahe bilang for hire ng walang pahintulot mula sa LTFRB. Nissan Urva naman sa Imus, Cavite ang lumabag sa ruta at walang valid na lisensya ang driver.
Habang isang pribadong sasakyan naman na Nissan Urvan ang nahuli sa Greenfield, Biñan, Laguna na naglalaman ng 11 pasahero mula Pavilion Mall sa Lasal patungong Biñan sa halagang 460 pesos, ngunit walang kaukulang autorisasyon. Toyota Hi-Ace sa Biñan, Laguna naman ang nahuli para sa parehong kolorom operation at paglabag sa seatbelt law habang bumabiyahe patungong Santa Rosa, Laguna. Bukod dito, isang tourist bus Bacoor, Cavite ang isinailalim sa technical impoundment. Ang nasabing bus ay natuklasang ginagamit bilang shuttle ng walang kaukulang permiso mula sa LTFRB at hindi rin sumusunod ang mga pasahero sa seatbelt regulations. Isa naman sa mga nahuling van ay pinapatakbo umano ng mag-asawang empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa kasalukuyan, ang mga nahuling sasakyan ay naka-impound sa LTO East Avenue sa Quezon City habang hinihintay ang legal na aksyon. Ayon kay Special Operations Group Head Rayson De La Torre, patuloy silang maghihigpit para sa kaligtasan at kaayusan ng transportasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nagkulang umano ang Education Department sa pagkonsulta sa mga magulang sa pagpapatupad ng Comprehensive Sexuality Education Program. Ayon pa sa isang kongresista, inadapt ng DepEd ang Inclusive Education Policy ng UNESCO, kaya lalong lumawak ang nilalaman ng programa. Ang balitang yan tinutukan ni Milky Regunan. Hindi lamang naging tanging basehan ng Department of Health ang Reproductive Health Law sa layunin na tugunan ang problema sa teenage pregnancy sa bansa. Ito paliwanag ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, matapos malaman na gumagamit ng ibang basehan ng DepEd para ipatupad ang Comprehensive Sexuality Education o CSE program. Ayon kay Romulo, wala sanang magiging problema sa CSE kung sumunod lamang ang DepEd sa Section 14 ng RH Law patungkol sa age and development appropriate reproductive health education. Bukod kasi sa RH Law, ginagamit ng DepEd ang Inclusive Education Policy ng UNESCO na inalabas noong 2009 kaya nadagdagan ang mga itinuturo sa CSE. Kabilang narito ang usapin sa gender, cultural identity at sexual orientation. Pinono rin ni Romulo ang kawalan ng konsultasyon sa mga magulang sa pagtuturo ng CSE kahit hindi pa malinaw ang definition o kahulugan nito. Narito si Pasig City Representative Roman Romulo. It's more encompassing than reproductive health. Kasi kasama na po doon yung iba-ibang bagay pa may gender na doon, acceptance of iba na eh. So hindi na siya, yung point namin, hindi na siya nag-a-address nung teenage pregnancy. Di ba even Representative Roman Bataan also made that comment, di ba, na it does not address anymore the teenage pregnancy issue. So ang amin lang, ibalik natin dun sa challenge ng teenage pregnancy. Dapat dun tayo nakatuon. Let's not introduce terms or implement terms that will complicate matters kasi iba-iba na pinapasok natin terms, iba-iba na yung pwedeng interpretation yan. Gate pa ni Romulo, dapat repasuhin ang CSE bago magpasok ng iba't ibang terminology dahil magiging komplikado ang programa sa halip na tutukan muna ang issue ng teenage pregnancy sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas makakaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng bansa, epekto ng umiiral na 3 weather systems. Sa pinakahuling satellite image mula sa Pag-asa, may linya o kumpol ng mga kaulapan sa bahagi ng Palawan at Kabisayaan. Ito po ang shear line na siyang nagdadala ng halos magdamag na makulinding na panahon na may katamtaman hanggang sa minsang malalakas na buhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa southern portion ng ating kapuluan, asahan din na magiging masungit ang panahon dahil sa easterlies. Magdudulot ito ng kalat-kalat na thunderstorms sa halos buong Mindanao. Samantala, bahagyan namang lumihis sa kanan ng ihip ng amihan sa bahagi ng Hilaga. Kaya naman magdudulot na ito ng light to moderate rain showers sa bahagi ng Cagayan at Isabela. For the rest of Metro Manila and Luzon, mararanasan ng fair weather condition na may tsansa lamang ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan.
Dahil pa rin sa epekto ng amihan, delikado ang pagpalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Batanes, Cagayan, Isabela, gayon din sa western coast ng Ilocos provinces. Asahan po na maalon ang karagatan sa mga nasabing baybayin. Sa pagtaya naman ng Pag-asa, inaasahang babagsak palalo ang temperatura sa Luzon kasabay ng lalong paglakas ng amihan sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasusuri na ni Senator J.V. Ejercito sa Department of Budget and Management o DBM at Finance Department ang kakayahan ng Pilipinas na maging self-reliant sa mga proyekto nito. Kasunod ito ng deklarasyon ni US President Donald Trump na ititigil na nito ang paghahatid ng foreign aid sa ibang bansa. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Pinakikilos ni Senador J.B. Ejercito ang Department of Budget and Management at Department of Finance para suriin ang mga programa at proyekto na maapektuhan sa desisyon ni US President Donald Trump na itigil ang mga foreign assistance. Ayon kay Ejercito, mahalagang matukoy kung ano ang mga ito at maaring mapunan ng gobyerno ang mga apektadong proyekto kung kakayanin. Dito makikita kung gaano kahalaga na maging self-reliant ang Pilipinas pagdating sa pondo upang hindi lang tayo umaasa at madaling maapektuhan sa mga pagbabago ng polisiya ng ibang bansa na nagsisilbing donors. Dahil aminado ang senador na marami ang nagulat at nabahala sa naging deklarasyon ni President Trump. Sabi ni Ejercito na para sa mga bansang gaya ng Pilipinas na umaasa sa tulong mula sa ibang bansa o foreign assistance, partikular na mula sa the United States Agency for International Development o USAID, ay tiyak na maapektuhan ang mga programa na sumusuporta sa larangan ng edukasyon, disaster resilience, kalusugan at economic development ng bansa. Mahalaga na mapag-aralan kung ano ang agad na epekto ng deklarasyon ni Trump sa iba't ibang mga programa sa bansa. Isa sa malaking tulong na ibinibigay ng Amerika sa Pilipinas ngayon ay ang maintenance ng mga EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Matatanda na sa kanyang muling pag-upo bilang Pangulo ng Amerika ay ipinag-utos ni US President Donald Trump na suspindihin ang lahat ng kanilang mga foreign assistance sa iba't ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 taong pagkakalaya mula sa karahasang nangyari noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Poland, nag-alay ng bulaklak ang ilang mga nakaligtas bilang pag-alala at muling ipinaalala na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pandaranas ng diskriminasyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Poland, nag-alay ng bulaklak ang mga nakaligtas noong panahon ng Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Yan ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-8 taong anibersaryo ng Auschwitz Liberation matapos ang kagimbal-gimbal na pangyayari na umukit sa kasaysayan ng buong mundo. Ito kasi ang naging pinakamalaking extermination camp ng dating German Nazi kung saan mahigit 1 milyong Jews ang pinaslang sa lugar. Ayon kay Auschwitz Museum spokesman Paweł Sawicki, nakatuon-an niya ngayong taon ang marinig ang boses ng mga nakaligtas, lalo na sa muling pag-igting ng antisemitism o mga taong nandidiskrimina sa mga Hudyo. Taong 1940 nang gamitin bilang barracks ng Nazi ang Auschwitz at makalipas ng 5 taon ay tuluyan itong pinabagsak ng mga sundalo ng Soviet Union. Samantala, emosyonal naman ang ilang Gazan citizen matapos muling makabalik sa kanilang mga tahanan sa Northern Gaza na siyang pinaka-naapektuhan ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinayagan na rin makauwi sa kanilang pamilya ang mga Palestinian hostage na hindi nakauwi matapos ang 15 buwang digmaan. Ayon sa mga residente, bagamat pansamantala lamang dahil sa ceasefire agreement, marami pa rin ang umaasa na maging simula na ito ng kapayapaang matagal na nilang inaasam. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng Hollywood, inilabas na kamakailan ang listahan ng mga nominado o nanomina sa ika-77 edisyon ng prestihiyosong Oscars. At kabilang sa mga nominee, ang singer-actress at Wicked star na si Ariana Grande. Narito ang report ni Showbiz Angel. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? You're green. I am. Nominado bilang Best Supporting Actress si Ariana Grande sa prestihiyosong Oscars. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Glinda, isang good witch sa American musical fantasy film na Wicked. You can room with Miss Glinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. Ang singer-actress, humbled and deeply honored daw sa kanyang first ever nomination mula sa 97th Academy Awards na handog din anya nito sa kanyang younger self. Kalaban ni Ariana sa naturang kategorya ang mga aktres na sina Monica Barbaro ng A Complete Unknown, The Pretty Little Star Felicity Jones, Isabella Rossellini ng Conclave at Zoe Saldana ng Emilia Perez. Samantala, special mention naman sa Instagram post ni Ariana ang direktor ng pelikula na si John M. Chu, gayon din ang kanyang co-star na si Cynthia Erivo. Look at you. You're beautiful. Nabumida naman bilang Alphaba at kabilang sa nominees for Best Actress in a Leading Role. Sa kabuuan, 10 nominations ang nasungkit ng Wicked, kabilang ng Best Picture, Best Original Score at Best Production Design. Mga gunita na noong nagdaang Golden Globes, iginawad sa Wicked ang Cinematic and Box Office Achievement Award. Samantala, nanguna naman sa may pinakamaraming nominasyon ang musical thriller movie Emilia Perez na humakot ng 13 nominations sa 97th Oscars na nakatakdang ganapin sa March 2. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Matapos katigan ng Muntinlupa RTC, kampo ni Vic Soto, nakahandang magsampa ng panibagong reklamo sa oras na maisumite sa MTRCB ang pelikulang The Rapist of Pepsi Maloma. 4 na suspect sa kasong gang rape, arestado sa Maguindanao del Sur. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Matapos katigan kahapon ng Muntinlupa Regional Trial Court, handang magsampa ng panibagong kaso ang kampo ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap sa oras na maipasa na sa MTRCB ang kontrobersyal na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Hindi pa natatapos sa naging desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court ang aksyon ng kampo ng TV host sa si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng kautosang inilabas ng korte kahapon na i-take down na sa lahat ng platform ang teaser trailer ng kontrobersyal nitong pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma. Sa naging desisyon kasi ng korte, pinapayagan pa rin ito si Yap na ituloy ang produksyon at ang release ng pelikula nito sa mga sinehan sa Pebrero 5. Ayon sa legal counsel ni Soto na si Attorney Enrique de la Cruz, hinihintay pa nila na maisumite ni Yap ang pelikula sa MTRCB bago sila tumuloy sa susunod nilang hakbang. Wala pa kasi umano silang basehan upang kasuhan muli si Yap, gayong hindi pa naman na ipapalabas ang pelikula. Pero kung ito ay isasubmit na yung kabuuan, kasi wala pa nakakapanood wala pa nakakakita. So mahirap pigilan ng isang bagay na hindi pa naman natin nakikita kung ano ang laman. Prior restraint yan censorship. Pagka pinigilan mo, hindi mo pa alam kung ano ang laman. Kaya ang gagawin namin, pag siya ay nagsumiti ng kopya ng kanyang pelikula sa MTRCB halimbawa,
ay magpa-file kami ng opposition kung merong bahagi dito na lumalabag sa karapatan ng aming kliyente. Nilinaw naman ni De La Cruz na hindi sila tutol sa pagpapalabas ng pelikula basta't matiyak lamang na hindi maisasama rito ang personal na impormasyon ni Soto, gayong wala naman itong naging pahintulot. Sa ngayon, may nakabinbin pang 19 counts ng cyber libel case laban kay Yap kasunod ng pag-upload nila ng iba't ibang promotional material sa social media na direktang binabanggit ang pangalan ni Soto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natagpo ang palutang-lutang ang katawan ng 4 na patay na dolphin sa Bais Negros Oriental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Wala ng buhay ang 4 na mga dolphins matapos nakita sa mababaw na porsyon ng dagat ng Sitio Pambutan, Barangay Canlargo, lungsod ng Bais Negros Oriental. Ayon kay Dr. Melanie Piscadilla, veterinarian ng nasabing lungsod, unang nakita sa dagat ang 17 mga dolphins sa Tanay City ng high tide, subalit ito ay naabutan ng low tide patungong Bais City. Tinulungan pa ng mga otoridad at rescuers na i-guide ang mga dolphins patungong malalim na porsyon ng dagat. Subalit na recover kahapon na lamang ang 3 separado o sa separadong lugar ang mga dolphins na wala ng buhay, habang ang isa nakitang patay kahapon Enero 27. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dalagita ang biktima ng gang rape sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, Udas, sa Maguindanao del Sur Province. Nabatid mula sa DAS MPS at sa Provincial Police Office na halinhinang ginahasa ng 4 na kalalakihang minor de edad ang dalagita na nasa edad na 13 to 14 lamang. Ang mga suspek at ang biktima ay halos magkakaedad lamang ayon sa DAS MPS at parehong naninirahan sa isang barangay sa bayan ng Dato Abdullah Sangki. Matapos na isnailalim sa medical examination ang dalagita, kinumpirma ng otoridad na nagahasa nga ito, na hindi naman itinanggi ng 4 na suspek. Batay sa salaysay ng biktima, naglalakad lamang umano siya noong gabi ng January 23 nang harangin ng mga suspek at isnagawa ang krimen. Kinabukasan, agarang inaresto ng PNP ang 4 matapos magsumbong sa kanyang mga magulang ang dalagita. Isinampa na ang kaso laban sa 4 habang isinailalim na sa incident stress debriefing ang biktima sa layuning masuportahan ang recovery nito sa trauma. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Arestado ang isang Medvan helper matapos naharang at nakuha ng baril sa PNP TF Davao checkpoint sa Barangay Likanan, Lasang, Davao City. Pasado alas 7 ng gabi, Enero 26, 2025. Ang suspect na kilalang si alias John, 31 anyos, tubong Santa Maria, Davao Occidental. Nakuha ng mga otoridad mula sa posisyon ng suspect ang isang caliber 45 pistol Special STI Edition na may isang magazine loaded ng 3 bala. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms at Omnibus Code of the Philippines Section 261 o gun ban ang isasampang kaso laban kay alias John. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit sa 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pambansang pulisya lula ng 2 minivan na naharang sa isang COMELEC checkpoint sa Sultan Kudarat. Ang mga driver ng naturang sasakyan walang naipakitang dokumento na magpapatunay na legal ang transportasyon nila ng mga nasabing produkto. Ano ang mga parusang kakaharapin ng mga sangkot sa krimen? Alamin sa report na ito.
Milyong-milyong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police o PNP sa isang checkpoint sa Purok 4 Barangay Biwang, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng hepe ng Bagong Bayan Municipal Police Station, Police Major General Ronaldinho Midera, naharang ng pulisya ang 2 unit ng minivan na may laman na 2,850 na rim ng sigarilyo na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso sa isang matagumpay na COMELEC checkpoint bilang paghahanda sa halalan. Ang 2 driver ng sasakyan na kinilala na sina alias Delarmente at alias James ay hindi nakapagpakita ng mga kaukulang dokumento sa pagbiyahe ng mga sigarilyo, dahilan para kumpiskahin ito ng mga otoridad. Ang mga nahuling suspect ay haharap sa kasong paglabag sa RA 10643 o ang Graphic Health Warnings Law, kung saan nakasaad na dapat ay mayroong mga babala at palatandaan ang mga pakete ng produkto gaya ng sigarilyo ukol sa mga hindi magandang epekto nito sa mga gumagamit. Ito ay para paalalahanan ng publiko sa banta nito sa kanilang kalusugan. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring pagbayarin ng multang 500,000 pesos sa unang offense. 1 million pesos naman ang multa sa ikalawang offense. At sa ikatlong offense, bukod sa 2 million pesos na multa, ay maaari ring makulong ang suspect ng 5 taon, depende sa desisyon ng korte. Dagdag pa rito, haharap din ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na pinaparusahan ang pamumuslit ng mga malalaking halaga ng mga produktong agrikultural para sa pansariling kapakinabangan na hindi dumadaan sa mga pamantayan na itinakda ng gobyerno. Ito ay para protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at siguruhin na sila ay kumikita. Ang sinumang mapatunayang lumabag dito ay maaaring patawan ng 12 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong, depende sa antas ng pagkakasangkot sa naturang krimen, at multa na nakabatay sa halaga ng kanilang mga produktong ipinuslit. Ayon din sa Section 2530 ng Tariff and Customs Code, ang mga produktong nasabat at nahuli ay kukumpiskahin at mapapasakamay ng gobyerno. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Limang taon na mula mangyari ang aksidenteng tumapos sa buhay ng basketball legend na si Kobe Bryant, kanyang anak na si Gianna at 7 iba pa, ginunita ng sports community ang iniwang legasiya ng basketball legend. Ang mensahe ng pagmamahal mula sa iba't ibang teams at personalidad, tutukan sa report na ito. 5 taon nang nakalipas nang pumanaw ang basketball legend na si Kobe Bryant. January 26, 2020. Nakalulungkot na balita ang yumanig sa sports community kasama ang kanyang 13-year-old na anak na si Gianna at 7 iba pa. Binawian ng buhay ang mga ito sa isang helicopter crash sa labas ng Los Angeles. Always in our hearts. Sa isang maikling mensahe, ginunita ng kanyang dating team na LA Lakers ang pagkawala ni Bryant. Maging ang NBA team na Golden State Warriors, nagbahagi ng tribute para sa manlalaro. Si NBA Commissioner Adam Silver, binalikan ang mahalagang impact ng basketball stars sa mga atleta. Sa labas ng basketball court, kilala si Bryant bilang tagahanga ng ilang European soccer team at kabilang sa nakaisa sa pag-alala sa namayapang guard ay ang team na AC Milan. Maging ang quarterback ng American football team na Pittsburgh Steelers na si Russell Wilson. Ibinahagi ang lumang larawan ng mag-amang si Kobe at Gianna. Ginugol ni Bryant ang kanyang NBA career sa LA Lakers. Dito, hinirang siya bilang 18-time All-Star. Tinulungan ng team na makuha ang 5 championship sa loob ng 10 taon at kinilala bilang NBA MVP noong 2008. Bukod sa mag-ama, kabilang sa mga inalala ang pagkasawiri ng kanilang mga kasama. Si Orange Coast College baseball coach John Altobelli, asawa nitong si Kerry at anak nilang si Eliza, coach na si Christina Moser, Sarah Chester, at kanyang anak na si Peyton, at ang piloto na si Ara Zubayan. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes.
At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.